LGU Kalibo, nakiisa sa pagdiriwang ng ika-128 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Makukulay na classroom sa Ibahay Aklan, hinangaan ng mga netizen at mag-aaral. Mga benepisyaryo ng Emergency Financial Assistance para sa mga drivers at operators sa Tangalan, umabot sa lagpas 300. 152 Yolanda Housing Units sa Kalibo, opisyal nang i-turn over sa mga benepisyaryo. Barangay Kagawad, patay matapos maaksidente ang minamanehong SUV sa Makato. MIMT Activation Meeting, isinagawa para sa pagdiriwang ng ika-77th Malay Day at kapistahan ni San Juan Bautista. Tangalan Animal Bite Treatment Center, sumailalim sa akreditasyon ng DOH. Chavit Singson, inaresto ng QCPD sa kasong cyber libel. Aftershocks na naranasan sa Mindanao, umabot na sa 3,000. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga kalanan sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw June 12, 2026. Nakiisa ang lokal na pamalaan ng Kalibo sa pagdiriwang ng ika-138 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang makabuluhang programa na isinagawa sa Kalibo Pastrana Park. Tampok sa pagdiriwang ang mga seremonya ng paggunita bilang pagpapahalaga sa kabayanihan ng mga Pilipino at pagpapaalala sa kalagahan ng kalayaan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. May detalye sa balitang yan, si Andy Narce. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, ang lokal na pamahalaan ng Kalibo ay nagsagawa ng makabuluhang programa dito sa Kalibo Pastrana Park ngayong araw. Sa isinagawang programa, pinangunahan ng mga lokal na opisyal ng bayan ang seremonya ng pagtataas ng watawat at pag-aalay ng bulaklak bilang paggunita sa makasaysayang deklarasyon ng kalayaan ng bansa noong 1888. Kaugnay nito, nagbigay naman ng maikling mensahe si Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro kung saan binigyang diin niya na makabagong anyo ng kabayanihan ay nasusukat sa kakayahan nating maglingkod sa bayan. Ang di magmahal sa kanyang bayan ay hindi karapat-dapat sa anumang karangalan. Ito ang salitang binitawan galing kay mula Jose Rizal. Bagkus sa ating paggunita ng ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, ito ay paalala ng tapang, dangal, sakripisyo, pamamahal ng ating mga bayani at isang panawagan na tayo ay kumilos upang maging ganap na kalayaang kanilang ipinaglaban. Ito ang dahilan kung bakit tunay lamang na sila ay bigyan natin ng karangalan ngayong araw. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, siyang tema at malinaw na paalala ng ating isang patuloy na laban sa kahirapan, laban sa kawalang katarungan at laban sa katiwalian. At sa laban na ito, ang sandata natin ay tapat at makataong serbisyo publiko. Tayo ay naniniwala na ang makabagong anyo ng kabayanihan ay nasusukat ng ating kakayahang maglingkod. Sa bawat proyekto para sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan at kapayapaan, binubuo natin ang isang Kalibo na may layunin, direksyon at puso, isang Kalibo na tunay na malayo. Ang kalayaan ngayon ay nasasalamin sa bawat programa ipapatupad ng may pananagutan at higit sa lahat, ito ay ating servisan, ang kalayaang may malasakit. Hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Mga minamahal ko, tayo ngayon ang tagapag-ingat ng kasaysayan, tagapagtaguyod ng kalayaan at ang tagapaglikha ng kinabukasan. Sama-sama nating itaguyod pamahalaang bukas, tapat at tunay na nagsisilbi dahil ang tunay na diwa ng kalayaan ay nasusukat sa kakayahan nating maglingkod. Malasakit at magbago para sa ikabubuti ng lahat. Mabuhay ang kalayaan, mabuhay ang Kalibo, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat at maligang araw ng kalayaan sa ating.
Binigyang diin din sa pagdiriwang ang kahalagahan ng kalayaan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan, gayon din ang pagpapanatili ng mga pagpapahalagang ipinaglaban ng ating mga ninuno upang matabasan ng kasalukuyang henerasyon ang isang malaya at demokratikong bansa. Sa pagtatapos ng programa, muling ipinahayag ng lokal na pamahalaan ng Kalibo ang kanilang pagkilala at pasasalamat sa mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas, habang hinihikayat ang bawat Kalibunhon na maging katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan, pagkakaisa at kaunlaran ng bayan. Mula dito sa bayan ng Kalibo, Andy Nerce, Kalibo Cable News. Hinangaan ng mga netizens sa social media ang makukulay na mga classroom sa Santa Cruz Elementary School sa bayan ng Ibahay, Aklan. Usap-usapan ngayon sa social media ang mga makukulay na classroom dito sa Santa Cruz Elementary School sa bayan ng Ibahay, Aklan. Ating kilalanin ang mga guro sa likod nito. Hindi lamang mga aralin ang naghihintay sa mga mag-aaral sa Santa Cruz Elementary School sa Ibahay, Aklan. Agaw pansin ngayon online ang iba't ibang makukulay na classroom sa paaralan. Particular ang tinaguriang Purple Classroom ni Grade 3 teacher Maria Nina Ambito. Makikita ang silid-aralan na puno ng mga dekorasyon, learning materials at kagamitan na pawang kulay purple. Ayon kay Teacher Ambito, bagamat pula ang kanyang paboritong kulay, pinili niyang subukan ang purple matapos siyang ma-inspire ng isa sa kanyang mga estudyante. Sa mga nagtaliwan nga dagon ay color red gid ako. Dahil color red is my favorite color. No, so haraya nga dagon sa akon nga pagturo sa 17 years in teaching in high karang gid ako nagbag-oit color. No, dahil ra ma'am sa akon nga student intern. Dahil sa ana nga final demo hay purple ana nga theme. So dahil red ako nga cortina, ay gusto ko nga i-purple imaw tanan. So nagbakay ako mamitela. Kaya lang, wat nagtahi, wat nagbaton nga mananahi. So gintago ko ang tela. Ginamba ko sang sarili nga harang school year, hay ma-purple lang ako agad matsabag uman. So ilakar ma'am nagalin sa akon nga student intern kay Ma'am Tiwis. Anya, siya mismo ang nagplano, nagdisenyo at nagayos ng buong classroom upang maging mas kaaya-aya para sa mga bata. Proud gid ako ma'am nga ako gidatuod. Oo, buwa man abi ako ma'am nga tiyaga, matsabukon bakot kampante magsalig sa mga ano. Pero ro pag paint ma'am may ako magumankon. Sanda ro nagpaint pero ro kung makita niyo ma'am ako nga classroom mo kaya kat makita nga mamahawon nga gamit. No, kung tan-awon malang nimo yung mga aparador nga mamay mga gintao malang it mga dating teachers iya mga bangko nga mamay sa mga stock room malang na kun pamuukan da din bago ba ako ya ma'am 3 years pa nga ako iya, so gusto na kon nga magamit imaw ay kaya ano ko ma'am ginabrahan ko paraan nga bede pat agali magamit it mga unga. Masaya rin umano ang kanyang mga mag-aaral nang unang makita ang kanilang bagong silid-aralan at hindi niya inaasang magiging viral ito sa social media. Sa tuod dyan, una gandang reaksyon ay, apo si ma'am, nag-iba ng kulay. Kasi nasanay sanda nga red, agtugma gid ananda ron ma'am nga. Red gid ara akon nga favorite color. Dahil mostly akon nga mga gamit ay nakikita gid ananda ay red. So, pero nami imaw kaysa sa red o mananda. Hindi lamang purple classroom ang ipinagmalaki ng paaralan. Mayroon ding blue room ni Teacher Leia May Mag-apan, pink room ni Teacher Mel Ann Fernandez, green room ni Ma'am Geraldine Tapar at yellow room ni Ma'am Claire Fernandez. Ayon kay Elementary School Head Teacher 3, Rose Bella Fernandez, buong suporta siya sa inisyatiba ng mga guro at hinahayaan niya ang mga ito na pumili ng kanilang tema at kulay ng silid-aralan. Dagdag pa niya, ang ganitong mga proyekto ay nagpapakita ng dedikasyon at pagkamalikain ng mga guro para mapabuti ang karanasan sa pagkatuto ng kanilang mga estudyante. Lahat sandaiya hay wa ko ginobliga pero dati kasi iba-iba ng kulay sa dang classroom. Pero kara nagdesider kami nga maiba naman ng kulay. Pero trato kanya-kanyang gastos. Siyempre mayroon din nga halin sa amon nga school MOOE pero kulang yan, hindi sapat. So nag-isip kami na
Maskin anong mangyari, kailangang maging masadya. Pero pagsud it amon nga learners, ya sa among eskwelahan, sa Santa Cruz Elementary School sa Ibahay, Aklan, para ro learners ay hindi yang maging atraktibo sa sugod it klase para maging mahugod sanda sa andang pag-eskwela. Agra akon ginang ginapasalamatan sa akong mga maestra, sandaron hay manami, gakagasugot kami iya, mabinuligon ka di isaga, lahat problema nimo, problema namon tanan. Go gida kami mga madams, no? Akong pagpintura sa mga kwarto, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang kanya-kanyang hugot sa busa. Mapara-paraan, ki alining ubrahon, ki magpero na akong gid akin yung ginahambal nga, matsa, wagid ang nga may donasyon sa dangagin pangayo. Dahil sandaron, syempre nakabaton makamit mga bonus-bonus, honos gid na natabo. Samba na akong sa akong mga maestra, hindi kita naton pag kalipatan, hindi naton pag aywanan. Ro tradisyon nga Santa Cruz Elementary School is a beautiful school. The home of the Atoms Awardee, ag naging awardee man kami at most beautiful school for 5 years successive in a decade sa pa ni Sir Gomez. Oo, amon nga, Division Superintendent. Sa pamamagitan ng makukulay at masiglang silid-aralan, umaasa ang mga guro na mas mahihikayat ang mga bata na pumasok, matuto at maging mas aktibo sa kanilang pag-aaral. Mula dito sa Santa Cruz Elementary School sa bayan ng Ibahay, ako sa Argy Briones at ito ang Kalibukibol News. Mga benepisyaryo ng Emergency Financial Assistance para sa mga drivers at operators sa Tangalan, umabot na sa lagpas 300. Madida sa balitang yan, si Jenny Rosales. Umabot sa lagpas 300 na mga benepisyaryo ang naabutan ng Emergency Financial Assistance ng Local Government Unit ng Tangalan. Ang nasabing tulong ay alinsunod sa Municipal Ordinance No. 2026-362 na nagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga kwalipikado at rehistrado na tricycle drivers at operators sa Tangalan, na kung saan nagkakahalagang 1,500 ang natanggap ng bawat benepisyaryo. Nilalayo ng ordinansa na matulungan ang mga tricycle drivers at operators sa kanilang hinaharap na krisis sa pagtaas ng mga produktong petrolyo. Samantala, personal naman na tumungo sa releasing ng Emergency Financial Assistance si Tangalan Mayor Jean Fuentes, Vice Mayor Gary Fuentes at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Jelena Rosales, Kalibukibol News. Opisyal nang itinurn over sa mga benepisyaryo ang 152 na Yolanda Housing Units sa bayan ng Kalibo. Opisyal nang ipinamahagi ang huling batch ng 152 housing units sa barangay Naloo, Kalibo para sa mga pamilyang naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Ayon kay Carla Doromal ng Office of the Mayor, bahagi ito ng kabuuang 381 na libreng housing units na inilaan ng pamahalaan para sa mga benepisyaryo ng housing project. For the last batch of the distribution, 152 units among 381 housing units iya sa barangay Naloo. Raya hay nag-umpisa ko 2022, isang ka plano damgo nga ma-turn over ni Mayor Juris do finally do mga bagay no nga kabuamong ginagyan niya problema sa dokumento sa iba pang mga proseso para may gataon gid kinyo din yung mga housing units. So luckily, pasalamat man sa Ginoo no nga makaron sa nga 4th year of administration iya sa Banuat Kalibo hay gapasalamat gid imaw sa bulig tanan no nga ahensya, especially NHA sa inyong cooperation, to the SB members nga matigayon nga may i-turn over and gid kinyo ragod maistaran yun ninyo since this is long overdue since 2016 no hay dapat hay istaran yun ninyo. Agad ding napunan ang mga bakanting slots matapos ilaan ng ibang kwalipikadong benepisyaryo ang mga unit na hindi na-claim ng mga hindi dumalo sa mga nakaraang turnover ceremonies. Samantala, pinapaalahanan ng National Housing Authority ang mga bagong residente na mahigpit na sundin ang occupancy rules and regulations.
Kabilang sa mga ipinagbabawal ang pagpaparenta ng housing unit at paggawa ng mga pagbago o modifikasyon na makikita sa panlabas na bahagi ng bahay nang walang kaukulang pahintulot. Babala ng National Housing Authority, ang mga lalabag sa anumang alintuntunin ay maaari makatanggap ng notice of violation at posibleng mabawi ang kanilang unit. Nakiusap naman ang tanggapan ng alkalde sa mga benepisyaryo na pangalagaan ng mga pabahay at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad kung hindi nila ito matitirhan upang maipamahagi sa iba pang nangangailangang pamilya. Ang housing project ay bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaan upang mabigyan ng ligtas at permanenteng tahanan ang mga pamilyang naapektuhan ng isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa. Era Gibriones, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Barangay Kagawad ng Dayaw, Rojas City, patay matapos maaksidente ang minamanehong SUV sa Makato, Aklan. Binawian ng buhay ang isang barangay Kagawad matapos maaksidente habang nagmamaneho ng kanyang SUV sa Diversion Road, Barangay Kalangkang, Makato, Aklan nitong Huwebes ng hapon. Kinilalang biktima na si Rafael Del Rosario Jr., 51 anyos, at kasalukuyang barangay Kagawad ng Barangay Dayaw, Rojas City, Capiz. Ayon sa Makato Municipal Police Station, patungo sana sa bayan ng Leso ang biktima nang mangyari ang aksidente. Sa paunang investigasyon, nag-overshoot ang sasakyan bago bumangga sa isang poste at tuluyang bumaliktad. Ayon sa isang saksi, tumilapon pa umano palabas ng sasakyan ng driver dahil sa lakas ng impact. Agad ay sinugod sa isang pribadong ospital sa Kalibo ang biktima upang mabigyan ng medikal na atensyon. Gayunman, idineklara itong patay ng attending physician dahil sa tinamong mga pinsala sa katawan. Tinitingnan ng mga otoridad ang posibilidad na nakatulog o nakaranas ng medical emergency ang biktima habang nagmamaneho, bagamat nagpapatuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang eksaktong dahilan ng aksidente. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Makato PNP sa pamilya ng biktima habang isinasagawa ang masusing investigasyon sa aksidente. Era Gibriones, Kalibo Cable News. Bilang paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-77th Malay Day Commemoration at kapistahan ni San Juan de Bautista, nagsagawa Municipal Interagency Management Team na activation meeting. May detalye sa balitang yan, si Raymar Chudasio. Nagsagawa ng activation meeting ang Municipal Interagency Management Team o MIMT nitong Miyerkules, ika-11 ng Hunyo bilang paghahanda para sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-77th Malay Day Commemoration at kapistahan ni San Juan Bautista sa Hunyo 15. Layunin ng pagpupulong na tiyakin ang maayos, ligtas at matagumpay na pagdaraos ng mga aktibidad kaugnay sa taon ng selebrasyon. Tinalakay ng mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan, ahensya ng gobyerno at iba pang katuwang na organisasyon ang kani-kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa pagpapatupad ng mga programa at hakbang sa seguridad. Ang Malay Day ay isang mahalagang paggunita sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng bayan ng Malay, habang ang kapistahan ni San Juan Bautista naman ay isang makabuluhang tradisyong panrelihiyon na pinagdiriwang taon-taon ng mga residente. Kaugnay nito, patuloy naman ang koordinasyon ng MIMT at ng lokal na pamahalaan upang matiyak na magiging ligtas at makabuluhan ang pagdiriwang para sa lahat ng mamamayan at mga bisita. Raymar Chudasio, Kalibo Cable News. Tangalan Animal Bite Treatment Center, matagumpay na sumailalim sa akreditasyon ng DOH. May detalye sa balitang yan, si Jidon Rosales.
Matagumpay na sumailalim sa akreditasyon ng Department of Health ang Tangalan Animal Bite Treatment Center sa ilalim ng Tangalan Primary Care Facility. Nilalayon ng akreditasyon na suriin ang mga pambansang pamantayan ng Animal Bite Treatment Center, kabilang ang paghahati ng serbisyo, kahandaan ng pasilidad, pamamahala ng bakuna at cold chain, mga protokol sa pag-iwas at pagkontrol ng impeksyon, pamamahala ng mga record at datos, at mataas na kalidad ng mga serbisyo sa pag-iwas at paggamot ng rabies. Kaugnay nito, hinihikayat ng MHO Tangalan ang publiko na maging responsable for parents sa pamamagitan ng wastong pagbabakuna, pagpaparehistro at pangangalaga sa mga alagang hayop upang makaiwas sa rabies. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Inaresto ng pulisya ang dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson kaugnay ng kasong cyber libel. Ipinatupad ang arrest warrant sa kanyang tahanan sa Quezon City. May details sa balita niyan, si Liza Rosales. Inaresto na ng Quezon City Police District si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson matapos pagsilbihan ng arrest warrant para sa kasong cyber libel. Ipinatupad ng operatiba ng Eastwood Police Station ang warrant sa kanyang tahanan sa Barangay Ugong Norte, Quezon City nitong Hunyo 11. Ang warrant ay nilabas ng Regional Trial Court Branch 21 sa Vigan City, Ilocos Sur, kaugnay ng umano'y paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Matapos ang pag-aresto, dinala si Singson sa Police Station 12 para sa booking at iba pang legal na proseso. Ayon sa pulisya, may inirekomendang piyansang 60,000 piso ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kalaunan, nakapaglagak si Singson ng cash bond at pinayagan ng korte na makalaya habang dinidinig ang kaso. Liza Rosales, Kalibo Cable News. Aftershocks na naranasan si Mindanao, umabot na sa 3,000. Samantala, bilang ng mga nasawi, umakyat na sa 47. Madidal sa balita niyan, si Jelena Rosales. Umabot sa 3,019 na mga aftershock ang naranasan sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol batay sa huling tala ng PHIVOLCS as of 10 o'clock a.m. nitong Huwebes, June 11. Habang batay sa Office of Civil Defense ay umabot na sa kabuang 47 ang mga nasawi at 31 pa ang patuloy na pinaghahanap habang 688 ang nasugatan. Ayon kay Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro sa isang briefing na umabot sa 75,324 na pamilya sa Region 9, Region 11, Region 12 at BARRMN ang apektado ng lindol habang 3,550 na pamilya ang naninirahan sa mga evacuation center. Samantala, patuloy naman ang distribusyon ng daan-daang family food packs ng Department of Social Welfare and Development Office sa mga apektadong lugar. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. At iyan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si Ari G. Brianes at ito ang Kalibo Cable News.